Hello everyone! This is Janie yours. Welcome to my channel. So, tuloy po natin yung reaction natin sa podcast ng SB19 sa Spotify na atin-atin lang. So, ngayon, let's watch the episode 3. So, kasi hinanap ko yung episode 3 pero walang posted videos na yung complete version. So, yung nakita ko lang is parang malabo siya. Ewan ko ano ba to. Parang, siguro to, binidyo lang habang nagpi-play o binidyo sa isang camera siguro. Pero ito na lang muna ha. So, let's watch the video in 1, 2, 3. Anong gusto niyo sabihin tungkol sa social media? Yung mga Uso na ngayon yung social media, ano ba? Maganda. Puro phone lang, puro text, di ba? Pag-usapan nga natin, paano yung time na nag-start yung social Technology. media? Yung Kumbaga, technology. Pero alam niyo, masasabi ko sa technology, meron niyang parang double-edged sword yan eh. Kumbaga, merong positive side at meron ding negative side. Totoo. Sa social media, ganun din. Parang, ngayon kasi social media age na, sobrang talagang traffic na ng mga tao sa Lahat social na media. nagsiselfone na, may social media account. Lahat nagpo-post, lahat ng mga pangyayari sa buhay alam na ng mga kapitbahay. Kumbaga, anyone, anytime can share their thoughts, whether it be truthful or not, or informed opinion or not. Parang, Kung may sense or wala. Uso na yung manloloko sa social media. Sa isang opinion. Marami nagpo-post na scam, na hindi pala totoo. Nabasa mo sa internet, pwede kang misdirect, di ba? Para Sa patungkol naman sa musicians, kasi dati, di ba, yung mga music, pag nagre-release sila, kailangan ibigay mo pa yun sa radyo. Tayo, maswerte tayo actually, kasi parang anytime, pag nakagawa tayo ng music, pwede na agad natin i-upload. Dati sa ano lang, CD, Yun. papagawa nila. May mga disadvantage, advantage din naman isang bagay. So, mas madali na ngayon sa social media mag-promote sa mga artist, madali yung access. Kaya pag sumikat ka, legit na sumikat. Mas madali kang mag-trending ngayon. medyo nagsasabay, pero meron pa rin tayo parang kalimitan kasi napansin ko sa ating mga Pilipino. Parang kahit pa paano, syempre, hindi open pa lahat sa changes. Alam mo yan? Sa lahat naman sigurong lugar o bansa na sa mga changes, merong hindi kayang i-accept or nadidelay lang sa pag-accept. Kayo ba, may masasabi ba kayo? Kasi makakatalo lang kayo. Yan, tama yung sinabi niya. Hindi pa nagsasalita si Pero Kenneth yung social media, Sister. paano ba siya nakita? Siyempre, sumikat tayo dahil sa Tama. social media rin. Yung sa dance practice nila sa natin, Glow yung Up. dance practice natin, may nag-share sa Twitter na si Lyra. Tama ba? Thank you kay Lyra. Na tapos nag-blow up yung sigurado, dire-diretso na yung pagkakanta. Pero actually, ever since pa lang, nung nagsa-start pa lang tayo, ang idea, ang nasa isip na rin natin talaga, sa social media. Utilize social media. Totoo naman, totoo Kasi naman. nagawagawa tayo lagi videos na inisip natin, ipopost natin sa social media. Parang mas na-amplify din dahil nagkaroon nga ng pandemic. Parang- Kasi wala tayong gagawin. Talagang social media na Parang si Justin lang nag-uusap Pero at si before, Pablo. tayo sumikat, meron ding bad side yung social media sa atin. Kasi alam mo, trainees tayo, syempre, yung itsura natin ngayon. Diba? Kumbaga, parang level up tayo. Yun talaga, Kasi yung natutunan bad tayo side kasi, ng social media sa sarili kanila. natin. Yung Pero dati, looks katakot-takot nila, na nabash. yung inaabot natin pag nagpo-post tayo sa social media. Kumbaga, gaya-gaya lang yan. Mukhang ganito, mukhang Pero ganyan. pag pinanood rin naman natin yung video natin, parang admit din nila. Tinatawanan din talaga natin. Tinatawanan din talaga natin. Pero, Ganyan talaga, pag- nag-glow social up tayo media pag na, pinatibay talaga tayo yan. pagtagal. Di ba? Parang, Sabihin mo, kung wala rin tayo ngayon sa sitwasyon natin, kung hindi na-share yun sa Twitter. Oo, maraming good things. Actually, sa tulong, mas maraming good things. Marami ring bad things. Pero hindi naman ganun ka, parang, alam mo yan, kasi pansin ko, Tulala, syempre, sister. minsan na-apektuhan tayo mentally, kung may nakikita tayo sobrang pangit. Alam naman natin yun, pero dahil siguro nasanay na tayo. pero sa totoo lang, actually, ako ngayon kasi nahihilig talaga din ako sa social media, pero in a different way. Kasi sa Sino tingin po sa ko, Mister? kapag hinahanap mo yung negative side sa social media, ibibigay niya talaga sa'yo yun. Exactly, yes. Di ba? Ako kasi, kuwari, TikTok.
Twitter, ano pa ba, Facebook. Yung hanap ako ng mga interest ko lang. Pero yung alam ko na may expose ako sa mga kung ano negativity, talagang iniiwasan ko na. Kasi once na pumasok sa akin yun, or mabasa ko yun, may effect yun sa akin. Kahit sabihin ko ba na strong ako, Ma-absorb ng confident katawan ako, mo or may ng effect isipan mo may yung epekto mga pa rin sa kanya. Kasi negativity. talagang tao lang naman tayo. Sample, mahirap. Nang babash, gano'n. Kumbaga, kahit anong, Yan si Ken. kumbaga sa kahit anong magandang pinakita mo, pag may nakita silang, kasi may tao talaga na kahit anong mangyari, i-deny it or not, may Basher tao talaga talaga. na ayaw sa'yo eh. Oo, Kaya, totoo yan. Hindi kumbaga, mo mapiplease kahit ano mayari. kumbaga gaya nga ng sinabi, di ba? Parang, pag naglagay ka ng painting sa wall, na puti lahat, tapos may isang dot lang na mark, Yung dot lang makikita. Yung dot lang mapapansin na. Sa mga comment ni Sir Chito Miranda doon kay Stel na parang syempre pinupuri niya si Stel kasi nga very talented, very outspoken talaga natutuwa niya yung mga tao. Tapos parang may comment doon sa post niya na yung mga SB19 yan, ano naman yan, bading naman yan, or ano naman, wala namang ambag yan sa... Pa rin yung issue. Lalo lang sinisira daw yung industry, yung music industry. Naman ni-reply ni Sir Tito Miranda na kung hindi mo Ni-reply ko. sa comments, kung hindi mo trip yung music nila, huwag mo na lang pakinggan. Hindi mo naman kailangan kutsahin yung pagkatao nila. Di ba? Kung baga, Ganun sana dapat wow, lahat ng grabe mindset si ng Coach mga Chito. tao, no? Na para kung hindi mo trip, huwag mo lang pakinggan. Huwag ka na magsalita. Wala naman silang ginagawa sa'yo, di ba? Parang puno-puno ng hate. Pero, di mo talaga maiiwasan yan. Minsan, ang sarap din reply yan eh. ganun ka, diba? Gumawa ka, Pablo, ng dami account, tapos replyan mo Kasi di yung... ba, yung ano, as in, hindi pa tayo sikat. Yung nag-hate. Hindi pa tayo sikat sa atin eh. Oo. Tapos, gumawa tayo ng dami account. Ay, Oo. may magtatanggol sa inyo yung mga 18. Ewan ko, ikaw ba wala ka? Sabi mo, umaming ka last time, umaming ka. Mga 18. Parang gumanti lang. Ano kasi sa Facebook? Ang kulit, talaga dinabash kami. Pero hindi pa tayo kilala talaga. Hindi tayo sikat, hindi pa tayo nagbe-breakthrough na naman. Pero kasi parang makukulit kasi. So ako, trash talk pala. Ganun pa yan eh. Ganun lang naman. Yan si Josh. Somewhat, marirelease ko yung frustration ko minsan. Kasi nga, wala nagtatanggol sa atin eh. Ngayon, parang hindi Tama. natin gaano kailangan masyado yung pagtanggol. Kasi pangit din yung pag hindi mo nilabas yung inis mo sa katawan. Hindi pa rin eh, parang kulang pa rin eh. Kasi parang Parang gusto mo harapin eh. Ah, Gusto mo harapin. Paano naman dinilit niya yung comment niya? Kasi nga, grabe naman yung... Pero alam niyo sa totoo lang, yung mga tinatrash talk sa atin, kapag nakita din natin, correct, ngayon, nakita natin, nakakatawa naman din talaga, di ba? Parang matatawa naman, ay, putik, bakit ako ganyan dati? Pero, grow eh. ang pinakatanong ko sa inyo, eto tanong ko, anong pinakagusto nyo sa social media? Isa-isa ta. Overall. Overall, dami. In all aspects. Mas madali. Mas madali, no? Mas madali mas madaling kumunik sa family. Oo, isa yan. Puli ka sa family mo. Contact. Para ikaw naman alam mo sa sarili mo, let's say, masyado ka na social media, di ka nag-gym. Control. Kaya mong kontrol yung sarili mo. Alam mo, kumbaga, syempre, May discipline pa rin. Discipline ka pa rin. Kailangan, Sa bagay, lahat nga ng sobra masama. uy, sarap. Pagkain. Pero alam mo, kasi kaya ako favorite din yung micro-contents na talagang nabibigyan ako Ano ng ba yung knowledge. Kasi kinakain mo? for us, artists na fries. laging gumagalaw, laging busy, sasayaw-sayaw, Midnight mga snack ganyan. yan. Hindi na natin kaya na makapag-aral ng mabilisan, makapag-aral ng kukuha ng maraming time. So, maganda rin talaga yung nabibigay ng mga mabibilisang knowledge through micro-content. Ikaw, parang Kumbaga, in terms of life, kung paano, for example, yung business, pag kung business-minded ka man na tao, or sa kahit anong aspeto ng buhay. yung mga I don't know, what's mahirap. Yun nga, honestly, mahirap magkaroon ng favorite sa social media kasi kahit tayo, isa-isa tayo. Pero depende sa araw kung ano yung ginagamitan natin. Pero, Lahat hindi pwede rin- mo gawin. Hindi rin natin may kakaila. Ang tama nga naman, sa social media talaga na may agbagang SB19. And syempre, isa sa mga dahilan yan, yung 18. Siyempre. Oo, tama. Kung gaano kalakas yung fandom natin. Alam nyo, yung recent na pagkapanalo natin sa... Grabe yung effort ng 18 nun. Fan hour Bonmore. Parang sobrang surreal nun.
alam mo yung dedication na ganun, na kung gaano kalakas yung power na ganun, na very united sila as 18. Hindi lang, actually, kahit yung pagod, kasama yun sa dedication. Kasi isipin mo yung concert natin dito sa yung tour na to. Napaka nag-ano sila, pa-promo sila ng physical promotion. Pumupunta sila sa mga Filipino communities, kumakausap sila ng mga random strangers na ini-introduce nila tayo. Totoo. Even yung sa LA ba? Yung LA, yung nag-ano tayo, Nag-basking tayo. Grabe yun, ang daming 18 din dun na-explain nila tayo. Pero alam mo yun, kumbaga, syempre, kailangan nga rin naman ng power nila doon kasi naging mas interested yung mga tao. Sino sila? Bakit nyo sila sinusuportahan? And after that, after parang ma-activate na, may nanonood na, parang pinapakilala tayo sa isa. Ayan, SB19 po yan. Hindi ko ba narinig yung sister? We're really proud of them. Sobrang grabe yung dedication ng 18. Alam nyo what's amazing about social media? And our fandom. Kasi yung fandom natin nagre-range from bata to as in lola. Di ba? Iisipin mo wala mga lola talaga nagsa-social media na nag-comment, nagvo-vote. Talagang sinusuportan yung SB19. Naalala ko yung Mahilig nga sila after niyan. natin kumain sa... Mag-Facebook yung New mga York ba yun? lola. Or somewhere. Yung Lola. kumain tayo tapos minakasalubong tayo. Si sa Tatay. New York. New York. Tapos matanda na siya. Basta nakasalubong siya, lumakad lang siya. Sabi niya, I'm watching you guys. Ano siya, Filipino. Kilala niya. Alam niya lahat schedule ng concert namin, sino-sino kami. Talagang sabi niya pinapanood niya daw kami sa YouTube, titignan niya sa social media, prices ng tickets namin. Talagang isipin mo yung ganong edad na parang mas alam niyo pa po yung nangyayari sa amin kaysa sa amin Usually kasi, True fan kapag talaga nakakita sila. tayo ng mga ganong idaran, iniisip natin, ay hindi na sakop ng ano natin yan, fans. Oo, totoo. Pero dahil ngayon, na parang Basta music, parang ngayon, wala talaga yung mas edad ano pa sila, kung sino mas yung alam pa nila, mas interested pa talaga maka sila. Karamihan, appreciate diba? Parang ng kanta talagang yun yung or mga nanonood din sa performance. atin, ganun. Kaya napapatanong ako minsan, ano ba yung meron sa SB19? Bakit sinusuportahan talaga? Diba? Kung kahit anong age range yan, parang talagang support pa rin talaga sila sa SB19. Isipin mo, kaya nga diba nung concert last time, parang appropriate pa to sa kanila. Di ba na? Real. Kasi mga may bata. Kasi mga magulang pa na nanonood sa'yo. Okay lang yan. Rated, PG lang. Yun yung nakakatuwa sa 18 kasi parang kahit anong gawin natin, nakikita nila yung goodness na gusto natin ipalabas or yung goal natin as a group. Ano pa ba ang masabi ko sa social media and 18? Yung parang minsan, sobrang bango-bango ng tao sa social media. Parang, let's say sa atin. Ligo, no? Hindi, I mean, let's say kuwari sa atin. Totoo. Minsan nagiging perfect tayo pagdating sa social media, sa digital. I mean, marami naman, syempre, hindi lang sa visual, syempre, kalati, may Gusto in-edit Kasi konting ayos lang, i-edit tsura, natin, din i-shoot picture natin, even the videos, magandang kaya natin view. ikat, even this Yan, one, akala kung may namin masabi tayo hindi nakikita, appropriate, yun kaya na yung natin yung putulin. Pero aesthetic. in fact, Pero hindi pala yung reality, totoo. meron talagang mangyayari na hindi natin Yung okay. camera. Yan yung nakakatakot din sa social media. Kasi sa isang iglap, pwedeng lahat ng pinundar mo, lahat ng pinaghirapan mo, wala. Kasi kaya mong maging consistent na perfect. Wait lang. Kasi sa social media, Lunukin mo na Justin. kaya mong maging consistent na perfect. Kasi nai-edit mo lahat. Na-content. This is your parang sa sarili mo kasi nakokontrol mo. Or may post ka, makokontrol mo. Oo, parang makokontrol mo. Sa, everyone, parang, syempre parang hindi okay yung nagawa kong picture. Parang gusto ko may tao, tatanggalin ko yung tao. So, I would name it as the social media standard. Sabi nga nila, di ba? Social media Kumbaga, standard. ore, yung gigipin mo, perfecto, lahat. Pero may bungi kang isa, yun lang yung makikita. Di ba? Yun lang Yummy yung naman, makikita. Pablo. Kasi nga, yun yung mali. Yun yung mali. And yun yung nakakanta ko sa social media. Kasi anytime, kahit na, let's say, hindi ikaw yung nag-post. Parang nasa isang interview ko lang at may isa kang nasabi na, oh my God, mali pala yung nasabi ko. Popost nila yun, gagawin big deal na parang it's the whole personality or yun na yung talaga yung thinking mo, yung beliefs mo, yung pagkatao mo, yun ganun Kahit kakasama. isang beses lang. Wala na. Kaya, Bigwak, ganun. Kaya imagine how yung mga artists ka-careful sa lahat ng nire-release nilang content. Even kahit sa experience namin as SB19, yung mga staff namin, very careful sila sa paligid namin kasi kuwari
Grabe, naglalaro-laro kami, naghaharutan kami, may mga inside jokes kami, kahit pag nasa public kami minsan, talagang kami lang nag-uusap, hindi namin namamalayan paligid. And yung staff around us, tinitignan nila yung paligid na kami nagvi-video, may makakita ng mga bagay na hindi dapat makita. Ganun So pala parang, yung ginagawa ng mga staff imagine nila. how protective they are para lang maging consistent yung Mga mga surveillance. nangyayari. Kumbaga, hindi naman of being fake or Survey parang the scene. parang hindi totoo, but para makapaglabas kami ng appropriate. Tama. Since maraming kabataan yung maraming tao ang naglo-look up sa SB19, parang we don't want syempre to parang minsan maging over, let's say, bad influence talaga. Na ako, I'll be honest with the social media na yan, na parang before, ayoko talaga ng mga lahat. At dating filter. Ayoko, gusto ko, kung paano natin, post na. Kaya sasabihin ko, Wala parang nang kasi medyo yun edit-edit. may pagka, Yun yung gusto ni minsan, Josh. yung way ko, paano ako magsalita, straightforward, or minsan di ko napapansin ganun pala. Parang ako pag sa social media nadadala, ganito ko pala tignan ng tao, kailangan lahat pakikialaman. Pero as time passes by, para mas naiintindihan ko, okay, kailangan ka rin kontrolin, ganito nga, kasi hindi lahat maiintindihan yung ginagawa mo. Pero may mga times na ako, parang Ang napapansin ko naman din ngayon sa social media, from before na gano'n, sobrang parang strict ng lahat na nag-aabang ng mali. Parang medyo nagiging open na rin. Kumbaga, mas nagiging comfortable na rin yung tao maglabas ng something na who they are. Let's say, di ko alam kung pwede to, yung kuwari sa K-pop. Dati, ang daming bawal magsama totoo yan. lalaki at babaeng Ngayon, K-pop artist ngayon, pwede na, nagbabad totoo, figures tama. sila and all. Parang mas nagiging yung self-expression sa social media, nagiging open na. Tsaka, di ba sa TikTok ngayon, nakikita mo, laging maraming collaborations from yung mga other, K-pop artists. Kuwari, company may or nag-release other yung isa. groups. Gagawin na lang together with other groups. Oo. Dati bawal yun, kahit sa lalaki. Kasi magkaka-issue or something. Parang nagiging open, Open na na talaga. yung mga tao through social media din. Kumbaga, nag-e-evolve din naman. BTS is yung main 19. yung Totoo yun, sa totoo naman. No. Ano namang mali kung Wala magsama na yung yun. mga After rock ano sa pa mga yun. something. It's a cultural 2025 difference. yung mga Parang, lalabas di ba yung, sabi sa Korea ganun, BTS or sa let's say, military. dati sa atin kasi uso yung mga pairing or yung mga partners talaga. Siguro cultural difference yun. Yung Pero ano, ngayon, yung siguro dahil Horizon sa at sa culture na yun, SB19. para medyo Di ba mga Pinoy din yung nag-apektuhan Horizon? yung mental health nila, hindi nila mapakita yung sarili nila. Kaya minsan, syempre, nagkakaroon ng mga pag-alis or what, diba? Yung parang napapagod or gusto na lang maging normal. So, dapat maging rin na intindihin din natin na yung mga taong to, meron din sarili silang thoughts at meron din silang mga feelings. Yung minsan yung mga parents ko, pinagpabawalan ko rin talaga mag-engage sa social media. Kasi, let's say, lumalaki na yung SB19, di ba? Hindi mo alam kung sino dyan yung may good intention and bad intention. Parang anytime, minsan nga, yung sa sobrang good intention, parang Nagdududa to the ka point na. Obsession na, di ba? Ah. Parang, yun yung mga bagay na kailangan din medyo Balance lang pag-ingatan. dapat. Yeah. Actually, hindi medyo dapat pag-ingatan. Kasi meron din talaga, syempre, unstable na mga tao na hindi naman na naiintindihan na, bakit ganito, bakit gano'n. So, parang hindi natin maaalaman yun lagi. Kumbaga, as a fan, kasi syempre, fanay ka eh. Gusto mo lang mapansin ka ng idol mo or something. Pero, yung hindi nila man maiisip at that moment, na meron din mga bagay, mga factors na kailangan isipin yung May artist or limitation. yung management. Para lang sa ganun, di ba, maging fair din sa iba, tapos, maging safe din or talagang walang iisiping masama yung pinaka-artist kung walang mangyaring masama. Tayo naman actually generous tayo eh, pag may mamamigay picture, di ba? Pero syempre yung management natin, kasi minsan may misunderstood na mga fans yan. Syempre ginagawa nila yung work nila, yung safety natin inaalagaan nila. Yan yung kailangan din maintindihan nila as a fan kasi talagang nag-work sila eh. For us, isa sa mga tao na bukod sa 18, isa sa mga tao na dapat alagaan at dapat na bigyan talaga ng pansin or ng suporta yung mga tao na behind us kasi sila yung nag-aalaga sa atin. Kaya tayo nagagawa natin yung mga gusto natin.